Paz, saka mahal na po ang Santa Cruz. Ang Diyos ay totoo, ang mahal na ina ay totoo. Hanggat ako'y nabubuhay, hindi ko siya ititigil. Kasi napakalaking bagay sa akin yan. Ako po si Padre Rizaldi G. Arnaiz na naging Parish Priest din ng parokya ng Iglesia Philippine Independiente sa Noveleta. Tayo ay kasalukuyang pura paroko ng Iglesia Philippine Independiente, parokya ng Nuestra Señora de la Paz Ibn Viaje, dito po sa Labac, Naik, Cavite. Ang debosyon ay napakahalaga sa buhay ng tao sapagkat bahagi ito ng ating banal na gawain upang mas mapalalim ang ating relasyon sa Diyos at ito ay bahagi bilang Kristiyano sa mga gawain ng simbahan. Ang mga himala ay matagal nang naranasan ng tao yan. Kahit sa Biblia, nandyan na ang mga himala. Yun lamang, siyempre, may mga himala na kinakailangan ay ating pagnilayan at merong gabay ng simbahan. Subalit ang himala ay nasa atin lagi. Kung nasa atin sa Jesus, kung lagi tayong nakaugnay sa Diyos, lagi kong sinasabi sa aking mga homily o sermon na ang bawat araw ay isang malaking himala na mula sa Diyos. Kinakailangan lang ay matuto tayong tumingin at magpasalamat kahit sa mga maliliit na biyaya ng Diyos. At ito'y nagsisilbing himala. At sa maliit na himalang ito, ay bubukal ang isang napakalaking biyaya na lagi ay merong himala sa buhay natin. Maraming mga kwento, maraming mga karanasan, at ito naman ay inirespeto at iginagalang natin bilang inyong kura paroko o naging kura paroko sa parokya ng Noveleta. Subalit, lagi ko lang ipinapaalala na nawa ang mga himalang ito ay ito yung magpapalalim ng ating relasyon sa Panginoong Hesukristo. Ang mahal na Patron Santa Cruz, ang mahal na Nuestra Señora de la Paz Ibn Viaje ay instrumento lamang upang mas maintindihan natin ang himalang nangyayari sa buhay natin. Sa kabila ng mga pagsubok sa paglilingkod at ministriya, laging ipinapaalala ng dalawang ito, ang Santa Cruz at Nanay Paz, na kung tayo ay laging nakakapit sa Diyos, ay lagi talagang merong himala. Yung popular na ibinabahagi ko sa sermon, ito po ay panahon ng Mayflower sa Noveleta. Nagtataka ako sa nakikita ko sa altar, bakit merong dalawang imahe ng Nanay Paz doon sa altar. Samantalang yung replika ay nandoon sa pinakakumbento para mapangalagaan. At ang inilabas ay yung orihinal na imahe ng Nanay Paz. Nagtataka ako bakit merong dalawang imahe doon sa altar. Pero para sa akin ay natural lang naman siguro. Ang ipinagtataka ko lang, ang usapan ay yung maliit na imahe na dinadala nila Nanay Puring. Lagi naman yan nandoon kapag may flower. Pero ang pinagtataka ko, bakit merong dalawang malaking imahe? Nung matapos na yung okasyon, sinilip ko sa CCTV na isa lang yung imahe ng Nanay Paz at ito yung original. At yung replika
na pinagtibay nga ng simbahan sa Noveleta ay nandoon sa loob ng kumbento ng panahong yon. Marahil ay merong mensahe sa atin ng mahal na ina. Siyempre, ganun din ang mahal na patron Santa Cruz, na siya ay laging nagagalak sa mga pagdiriwang at lagi rin tayong pinalalahanan na lagi nating isa puso ang mga pagdiriwang na ito para hindi naman nasasayang ang ating debosyon na nagiging malalim sa ating pakikipagrelasyon sa Panginoon. Napakarami pa. Kung ikwento natin lahat ay kulang ang araw na ito. At marahil ay isa yon sa hindi ko malilimutan sa parokya sa atin doon sa Noveleta. Ang akin lang laging paanyaya, ang ating pagiging deboto ay ito ay isang hakbang lamang para anyayahan tayo sa isang mas malalim na salita. Deboto upang tayo ay mas maging makabuluhang Kristiyano. Isang Kristiyano na laging susunod kay Kristo. Ito yung laging paalala ng mahal na patrong Santa Cruz, ng mahal na Reyna de Noveleta, Nanay Paz, na ang dalawang imaheng ito ay hindi lang paanyaya upang maging deboto, kundi sa isang mas malalim na pagsunod, ang laging pagsunod na laging nakaugnay kay Kristo. Kaya ang paanyaya ko sa buong bayan ng Diyos, anuman ang pinagdadaanan natin, ito ay malalampasan, ang krus ay magiging magaan, sapagkat meron tayong laging mahal na ina na siyang kumakalinga sa atin at higit sa lahat, ang Panginoong Jesucristo na laging nakikinig at gumagabay sa ating mga banal na adikain at misyon. Maraming salamat po. Patuloy kayong pagpalain ng Diyos sa inyong buhay at gawain.